Ahoy! Kamusta mga Rep-Up Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to, magde-demonstrate tayo paano nga ba magte-trade and scalp gamit ang paper trading sa trading view o whatever shit man na charting system ang gamitin nyo all the way sa live account. Ito ang good example how to fucking trade and scalp. Gamit lamang yung nakikita natin dito. Candlestick at ng maglalagay tayo ng dalawang moving average. Okay, lalagay tayo ng dalawang moving average. So, sa dalawang moving average na yan, isi-set up lang natin. Tutusin, style nyo na yun, discard nyo yun, paano, kung anong moving average yung gagamitin mo. So, gagawin natin, kukunin natin yung MA20. Lalagay tayo ng MA20. Lagay natin yung length ito, MA20. So, yung mga whatever shit na option dito, hayaan lang natin yan. MA20, yung kulay yellow. Okay. Tapos, kukuha naman tayo ng MA5, yung kulay, white. Kulay white. Okay. So, ngayon, ganun din gagawin natin dito sa may 1 minute. Okay. MA20, yung orange, at MA5 yung kulay white. MA5. Okay, i-double check natin ng gusto kung tama nga ba yung mga length natin. MA20, MA5. So ngayon, meron tayong position dyan, nag-buy kunya, ang dami kong pinagbabuy and sell dyan at panalo tayo. So gawin natin, buray natin kunyari ito, take profits natin yan. So just in case, gusto mo malaman kung kung gaano kalaki kalit ang aking success rate sa paper trading, ito yung success rate sa paper trading. Nakikita niyo yung total balance. Kung tingnan niyo kahit ako hindi ko na alam kung paano bibilangin yan sa daming numero. So ngayon, gagawin natin na mag-trade and scam. So, gagawin natin, ito yung 1 minute na chart, ito yung 5 minutes na chart. So, makikita natin, naka 5 minutes, naka 1 minute tayo na chart, at ang basihan lang natin, MA5 at MA20 na moving averages. Hindi tayo gagamit ng whatever shit na indicator, katulad ng stochastic, RSI, MACD, Bollinger Bands, blah, 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 kung anong klaseng mga indicator na presyo, mga kung anong klaseng script dito, hindi na tayo gagamit yan. Kung tutusin, meron ako sariling dashboard dito o yung mga script, pero hindi tayo gagamit yon. Kundi candlestick lang, tapos moving averages na MA5, MA20, regular candlestick, MA5 at MA20 sa time frame lang ng 5 minutes and 1 minute and 5 minutes. So ngayon, base sa, kunyari, basic computation, okay, ito yung 100% na kanyang inakyatan at yung naandito yung area ng 0% at nag-exceed pa siya. So ngayon, sa basic technicalities ko, isipin ko ganito. Ano nga ba nagiging true trend direction? Titingin tayo sa larger time frame. So makita natin sa larger time frame, lumalabas ito yung high, nabasag niya yung higher trend line. Ito yung lower trend line. Walang papupunta ng current market price nito kundi sa 43,500 up to 43. So, basic idea, ganun ang gagawing movement. At yung isa pang idea, maaaring pupulupit lang yan dito sa higher trend line. So, base tayo sa 5 minutes na yan, di ba? So, gawin natin, i-disregard natin yan at balik tayo sa ating setup. So, meron na tayong basic idea na kung ano yung potential na mangyayari, di ba? Ano yung potential na mangyayari. So, ngayon, sa may 1 minute is the same process yung iisipin natin. Ganun pa rin yun. Pero di sa may 1 minute man o 5 minutes, pwede natin isa talaga. Ito yung 100% na inakyatan at andito yung 0% na binagsakan at nag-exceed siya. So, dito, more on cheap bargain on sale. Kuno, kung magbabuy long ka. Pero, base sa trend or direction, hindi applicable yung buy long. It's more on sell short. Pero, pwede rin nating, pwede rin natin sabayan yung ng buy long versus sa sell short. Pero as of now, sa nakikita ko rito,
more on sell short ang gagawin natin. So, mag-start tayo ng tagpa 5 lot lang na sell short. Magse-sell short tayo 5 lot. Kukunin na agad natin yung current market price. Bibili lang tayo ng 5 lot. Okay, tapos magse-sell short tayo. Sell short. Okay, yun na yung sell short natin. Nakaposition na yung ating sell short doon. Remember, ito yung 1 minute, ito yung 5 minute na chart. Hindi tayo gagamit ng longer time frame, 5 minutes and 1 minute lang na chart. At yung indicator lang na ginagamit natin ay yung candlestick at tsaka dalawang moving average, MA5 at MA10. So ngayon, ito yung portfolio natin na hindi naman na natin kinakailangang makita yan dyan kasi may kita natin, itong red na to, sell short yan. Yan yung position natin. So magta-take profits tayo. Paano? Ita-take profits natin base sa nakikita ko rito, babagsak ng 43,500. Ilagay natin sa 43,500. 43,500, 43,600. Nakikita nyo, panalo na agad tayo. Sabihin nga natin, pwede tayo sa sa 700. Pwede tayo sa 650. Sige, sabihin na natin, dito na tayo muna sa 700. Sa 700, panalo tayo ng magkano? Mananalo tayo lang mga $300 sa 700. Okay. So ngayon, ang measurement natin dito, ito yung 1 minute, ito yung 5 minute, magme-measure tayo ng ganito. Pwede tayo maglagay ng measurement ng 100%, 0% dito. Di ba? Pero, imbis na ganyan natin gagawin, ganito. Nagse-sell short tayo eh. Nagse-sell short tayo. So, yung 100% and 0% natin, base sa current market price, ganito. Ang 100% natin, kung saan tayo sumabit. Okay. Ang 0% natin, mga sa 600 o 700. So, may kita ngayon natin, nag-against sa atin yung presyo. Nag-against sa atin yung presyo. So, yung analysis ko, kung isipin mo, palpak. Di ba? Palpak kung tutusin. Pero we will see. Nag-start tayo, sabihin na lang natin, around 350. Okay? Nag-sell short sa around 350. So, ang ating detection, prediction, projection o forecast, mag 43,700 up to 43,500. So, yun ang assumption natin na malugmok siya doon na presyo. Damo na bumagsak ang presyo, damo na panalo tayo. Kung bumagsak sa may 75%, okay, kung bumagsak dito, di panalo tayo around 77. Balik na rin natin yung percentage para alam natin kung magkano depreciation. Okay. So, lagay natin dito tayo sa, sa 700. 700. Tapos, sumabit tayo dito. Okay. Laki na ng temporary loss natin. Ay, 150. Imagine mo na lang, malaki yung capital mo. Kunyari, by thousands of dollars. Kahit sabihin pa natin sa 1,000 na lang. Kunyari, imagine na lang natin $1,000 ang ating sumatotal na kapital. So, as of now, nagiging temporary loss natin ay umaabot ng almost 200. Negative na tayong 150. So, ibig sabihin, nanunugal tayo ng around 20% ng kabuang kapital na $1,000. So, ilagay ngayon natin dito para magkaroon, kunyari, pretend $1,000 na kapital. Tapos, naka-standard tayo na account. Pretend $1,000 capital. Pwede tayo magpasunog agad. Tapos, babalik rin natin yung, yung position natin. Pwedeng ganoon. It's either mag-buy long o sell short tayo. Depende sa kung ano yung nagiging trend or momentum. So, may kita ngayon natin, nare-reject sa may 1 minute. Nare-reach sa may 1 minute. So, ngayon, primary natin basehan itong 5 minutes na to kung siya nga ba'y tuloy ang akat o babagsak. Dito, halos hindi natin masyadong iisipin. Pero, nga, sa nakikita ko rito, ay patuloy pa rin babagsak yan. So, nag-start tayo kunyari ng around 350. Lagay natin.
Okay. So, manalo lang tayo. Kumaga, tingnan natin gaano kabilis, kabagal tayong mananalo sa whatever set na amount. So, kada ano, okay, ang i-risk lang natin, risk 20% ng kabuang kapital. So, ngayon, halos matatamaan na natin yung 200. So, gagawin ngayon natin, dito tayo, stop loss natin sa around $200 lang. Asan ba yung $200? Ito yung stop loss natin. 20% lang, which is tatamaan na kung tutusin. 20%, okay, tatamaan. So, gagawin natin, since malapit ang tamaan yan, bawiin natin yan. Pwedeng, okay, tinamaan na, okay, $800 na lang kapital natin. So, gagawin natin, since nagbaliktad yung so, imbis na 5 lot, 10 lot na agad tayo, magbabuy limit tayo. Magbabuy long tayo, since nag-iba yung momentum. So, ngayon, gagawin ngayon natin, 100% natin na andito. At yung 0% natin, dito. O, pwede natin isipin dito na lang kung saan tayo sumabit. So, talo tayo ng 20%, no? That's around $200. Tingnan natin kung marirecover agad natin since binaliktad natin yung ating transaction. Kasi nakikita ko sa may 1 minute mag-i-improve yung presyo. So, more on buy long ang magiging application. Kung babase kasi tayo, kung ito yung 0%, 100%, nag-exit dito, mas cheap bargain on sale. So, ngayon, as of now, ang applicable na action ay buy long instead of sell short. So, hindi nag-go through o hindi talaga nag-materialize yung sell short na application. Kaya binaliktad natin yung ating action, which is buy long instead of sell short. So, may kita natin halos instantly tayong panalo kasi dinaya natin sa lot size. Kasi yung lot size na tinira natin o yung transaction natin kanina, tumira tayo ng 5 lot at nag-fail tayo sa 5 lot na sell short. Ngayon, binaliktad natin yung transaction natin ng buy long. Pero this time, tinaasan natin yung taya. 5 tayo kanina, 10 naman ngayon. Para mas malaki yung effect sa may buy long, mababawi natin yung $200. So, gagawin ngayon natin, maglalagay uli na naman tayo ng stop loss around, kapag nag-stop loss tayo ng around 200, that's equivalent into, yun nga, magkano nga ba 20% ng di ba? Pwedeng 20% o 5% ng 20 o 10% ng 800. So, may kita na ngayon natin, ang capital natin, fictitious na capital, 1,000. So, ngayon, mag-minus tayo ng 20%, that's like $200, di ba? So, ngayon, kung 800 na lang tayo, 800, kunyari, i-risk lang natin, 10%. Okay, $80. Hindi, 20% pa rin. Sabihin na natin, 20%, mga $200. Okay, ito yung $200. Tapos, magta-take profits tayo. Pag pumalo din sa may 25%, $300 yon versus pasunog natin, $200. Panalo pa tayo. Nabawi na yung 200, panalo pa tayong 100. Pero base sa measurement nating nakikita natin 0%, 100%, basic na dapat nating take profits dito sa ika 50%. Okay, dyan tayo magta-take profits. Pwede dyan tayo mag-take profits or bago pa mag 50%, i-take profits natin. Lalo na pag pwede natin i-take profits habang i-ride lang natin yung presyo. Kaya nag-take profits tayo or mag-hold, whatever is either way. Bago makarating ng 50% o kahit between 25 to 50%, malaki na gain natin. Pinaka-main target natin, 50%. Pero yung pinaka-quickest, malapit na take profits action natin dito, which is magiging by that time, magiging gain natin 300. Pasunog natin 200, 300, edi panalo tayong 100. Pagkalagitnaan ng 25 to 50%, 400, sabihin na natin 450 yung gain dyan, o 471. Patalo tayong 200, edi panalo tayong 200 something. Pero siyempre, ang top priority natin, tamaan natin yung 50%. Pero see the way, at any moment, pagka-take profits tayo. So ngayon, kung alam mo na yung basic idea ng candlestick, gumagawa ng higher high, higher low, bullish signal yon. Dito naman, gumagawa din ng higher high, higher low, bullish signal yon. So wag ka masyadong
magpapanik, talo na ako $70. So remember, nag-pretend tayo $1,000 ang kapital. Nag-trade tayo ng 350 at naunahan tayo ng talo, $200. So nasa ano tayo? Nasa almost 10 minutes na tayo nagte-trade. Tingnan natin kung mag-go through yung idea na nasa sell short tayo, binago natin sa may buy long. Kung tutusin, pwede nga sana dito is sell short kasi pwede mag-retest siya dito. Matapos niya na mag-gain. Pero we will stick to our guns. Okay? Ang magiging laruan natin ngayon, buy long instead of sell short. Okay? Tingnan natin. So, 350 tayo nag-umpisa. Halos 4 o'clock na ngayon. O, 4 o'clock na. So, 10 minutes na tayong nagte-trade na talo ng $200. Sa ngayon, magte-take risk tayo. Up to $200 tayong magpapasunog. 800 na lang ang kapital natin since nasunog tayo ng $200 kanina. Tingnan natin kung tuluyan nga talaga siyang masusunog. Okay. Pag ito, bumagsak pa uli, bumalik dito, para sa akin, ang confirmation ko, yes, it's more on sell short talaga ang application instead of buy long. So, yung MA20 ito, at MA5 ito. Di ba? So, sa ngayon, konting utot na lang yan, babagsak. Kung babagsak yan dito, ang Kero Micro Price by that time sa stop loss natin ay 43,800 kung tutusin. Pag tinamaan yan, pag nawasak yung 43,800, alam ko na way in advance sa sell short, babagsak ito sa 43,500. Pero we will see kung mali nga ba naging transition ko from sell short to buy long. So, mukhang tumatama tayo sa idea ng pang-transition ng sell short sa may buy long. Okay. Okay, nanalo tayo. $44, $650 na ngayon. Base sa may 1 minute and 5 minutes, yan, tanginang yan, mag-go through na yung buy long. Halos tamaan na yung stop loss natin kasi almost 150 na yung temporary loss kanina. Tatamaan na yung natin, stop loss eh. Tingnan natin. So, as you can see, sa loob ng 5 minutes, gumagawa ng higher high, higher low. Nakagawa na siya ng pinaka-latest na higher high at latest na higher low. Okay. So far, so good. Naging maganda ang ating trade. Kahit sabihin pa natin na nagne-negative, positive is either way. So, sa ngayon, pinaka-highest natin temporary gain ay almost $58. Okay? $58 ang natin. So, ngayon, masyadong kulilat yung take profit action natin ng ika-25%, which is nasa around 43,840, whatever. You see the way. Base sa kasi ako, meron akong mga yung algorithmic number na pinagbabasihan. Good example yan sa tinuturo ko sa aking Alex 11 online masterclass, Alex 11 numbering and coloring technique. Just in case gusto mo matuto ng mga ganitong klaseng kagaguhan, well, you have the time, you have the opportunity para matuto ng Alex 11 trading skills. Okay? So ngayon, tulad nito, nag-forecast ako sa may GBP at marami nanalo dyan. At syempre, lalo na kung naintindihan nyo yung sinasabi kong asa pa ka na tinuturo ko sa aking online masterclass. So, ito ngayon yung aking ilan sa mga idea kung paano tagwa 100 lot o whatever shit kahit ang klaseng account mo. So, ngayon, kung gusto mo matuto the way I trade, paano ko tinatrain yung mga estudyante ko in person man, lalo sa online masterclass ko, you have the chance to join my online masterclass. Pero bago ka mag-avail ng online masterclass, lang po siya naman, basa-basa naman pag may time. Okay? Kasi hindi ako basta nag-accept ng kung sino-sino lang. Bago ka mag-avail nito, tingnan mo muna, mag-tip research ka muna kung sino nga ba itong baka ng Alex 11. Kung may mapapala nga ba sa akin o hindi. Diba? Pakabasahin whatever shit na aking full description ng aking online masterclass. Ang aking online masterclass kung tutusin since November pa hanggang katapusan ng December, naka-on sale o naka-promo. Okay? Naka-promo yan. 15K. Pero after that, wala na.
pupunta na ito sa bagong tuition fee 30K Alex Sonce Online Masterclass. Ilang taon na kasi nakapako ang aking online masterclass ng 20K, pero ngayon nilevel up na natin sa 30K kasi nga masyadong grabe na yung nagiging trabaho ko sa aking online masterclass. Yung tuition fee na nga yan, lugi pa nga ako dun eh. Kahit tinaas ko pa ng from 20K to 30K, lugi ako dun. Kasi halos like all my fucking life ay nauubos para lang sa 30K o sa 20,000. Na-guess nyo? Ngayon, meron kayong option na is either mag-avail kayo ng aking online masterclass or pwedeng ito, face-to-face intensive training paano mag-trading scout sa stocks, forex, crypto. Number 1, hot na usapan, forex or crypto. Di ba? Meron akong Alex Sonce online masterclass na ngayon naka-promo 15K hanggang December 31. Pero after that, saktong January, wala na. Pupunta na siya sa bagong tuition fee 30K. Pero meron ka ring option na face-to-face. Ito, face-to-face. Yun nga lang, medyo may kalakihan ng tuition fee dito. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mo, ayaw mo yan, di ba? Pero pinag-uusapan kasi dito, intensive training, face-to-face. Tapos pasok ka pa sa aking Alex Sonce online masterclass. Na-guess mo, matapos ng isang buwan na intensive training face-to-face, automatic kang mariregister sa aking online masterclass na up to 1 year ang connection mo sa akin. 1 year yung access mo sa whatever shit na mga material at tutorial video ko, pati group chat na naandun nangyayari yung continuous learning. So, tingnan ngayon natin. So, sa ngayon, medyo mababa pa nagiging temporary gain and loss. Is either way, wagi tayo sa pangalawang pagkakataon na tayo ay binaliktad natin yung sell short sa may buy long. Pero as of now, talo pa rin tayo kasi $200 yung pinasunog natin, $19 lang temporary gain. Is either way, $180 pa rin ang sumatotal natin sunog. So, tingnan ngayon natin. So, ngayon, 4:06 na. So, ibig sabihin, we are trading like around 16 minutes na ang lumilipas. Pero, sa nakikita ko dito, eto na nga, mas lumalakas na yung, mas humihina na yung downtrend o yung down formation versus sa nagiging up formation nito. So, eventually, masyadong kulela tamaan yung 25% na kung saan ang current market price na 43,813 ay mag-go back sa 43,900. Kulelat na yung 43,50. Kulelat talaga yung 43,900. So, dito pupunta yan. Tatamaan ang ating take profits, $611 versus sa pasunog, $200. Na-guess nyo. So, as of now, meron tayong temporary gain na 50-something is either way. Okay, so nakikita ko ngayon dito, alaki ng chances na, yes, mag-go through na ang ating transaction na dinivert from sell short to buy long. So ngayon, may $130 na tayong temporary gain. $70 na lang, makaka-break even na tayo sa pagkakasunog kanina. At pretty fucking soon, I bet your fucking ass, mananalo ito. Kulelat ng tamaan, yung ika 50% na measurement na kung saan doon pa natin nilagay yung take profits action. Syempre, malamang alaki ng chances na magugulat ka pa, pwede pa natin tamaan yung 75 all the way sa mag-exceed ng 100%. I-detect, predict o ipo-forecast na natin kailan kaya natin pwedeng tamaan ang up to 100%. Yung tatamaan natin up to 100%, mga bandang siguro 430. 430, matagal na ang 440 para tamaan natin yung mas maximum na profits. As of now kasi, 158 pa lang ang ating profits. Na-guess nyo, nagte-trade scalp tayo nang wala nang ginagamit pang kahit anong klaseng kabulsitan na garbage na indicator, oscillator. Wala. Kung anong klase mga magical shit na indicator na kung sino gumawa dito, may algo, di ba? May kung sino-sino gumagawa ng script and everything. Wala na. 5 minutes lang na time frame. 1 minute lang na time frame. 1 minute versus 5 minutes na time frame. Tapos, regular candlestick lang ang gamit natin. Tsaka, dalawang moving average. MA5 tsaka MA20. Tingnan nyo. Temporary gain natin, 200. Break even. Break even. Break even na tayo. Konting utot na lang. Panalo na tayo. At siyempre, ginawa natin, nag-pretend tayo, 1,000 lang ang ating kapital. Ang nire-risk natin, 20%. Yung nire-risk natin 20%, which is 2,000,
2,000 tuloy. Nire-risk natin sa 1,000 nating capital, fictitious capital, 1,000. Nag-risk tayo ng 20%, that's around $200. Okay? 1,000 minus 20%, $200 yon. Which is tinamaan agad natin yung stop loss kanina. Sunog tayo ng 200. Pero, anok ng puta, gano'ng kalaki, kaliit ang success rate na makabawi ang $800 na buying power. Diba? Kanina lang 200 na yung ano natin, break even na tayo. Pwede na dapat sana tayong tumakas doon, di ba? Ba't parang tangang hindi ako tumakas? Diba? So, sa pangalawang pagkakataon, yung una nating diskarte, sell short, nag-fail tayo, 200 tayong loss. Ngayon, dinivert natin yung transaction natin into buy long. Diba? Kanina kulay pula yan. Ngayon, kulay green kasi nagbabuy long tayo. Kanina, kulay pula, sell short. So, ngayon, nag-take risk na naman ulit tayo, minus 20% ng 800. Nasa around 160 yon. Pero, nilagay natin dito, stop loss natin, 200. So, that's like, more than 20% ang sinusugal natin. Dito sa, kumaga, ang 20% ng 800, 160. Pero sinatagal na natin 200 ng isusugal natin. Out of $800 na lang na kapital na nag-start sa $1,000 na kapital na fictitious capital o pretend lang na kapital. Tingnan natin. Okay, so far so good. Nakikita ko dito. Mas lalong sisiklab ang presyo. Masyado ng kulilat. 5 minutes from now, tatamaan itong 25%. At by that time, ang magiging temporary gain natin by that time, $300 versus sa pasunog nating 200. Panalo tayo ng $100 pa doon. Katulad na nga lang yan, $200. So, kung titignan ngayon natin, puta, strong uptrend na ang ginagawa ng 1 minute. Yung paliwanag ko kanina gumagawa ng much higher high, much higher low, ay talagang sinasakatuparan niya yun. Ito yung low, higher low, recently. Pero dito na ngayon starting point ng low, higher low, higher low, higher low. Which is alam mong potentially getong mangyayari niyan. Yan. Gumagawa ng high, higher high, higher high. Sabihin na natin dito tayo mag-start ng higher high. Damo na damo na mawasak yung 25% na yan na measurement na. Damo na akat ang presyo. Kumbaga parang ganyan lang ginagawa. Wag na natin ilagay yung higher high. Lagyan na lang natin ganito. O kaya wag na tayo maglagay ng ganyan kasi nakakasira lang sa iyong kaisipan. Nagiging babo yung chart ko eh. Very minimal na nga na chart eh. Candlestick lang, regular candlestick, dalawang moving average lang, tapos naglagay lang tayo ng measurement dito. You see that way? Tang-inang yang, wagi na tayo. $200 ang pasunog. Nasa $73 na ang temporary gain. O, take profit. O, $300 na. $100 na. Pero, but wait. There's more. Hindi pa tayo tapos sa position natin yan. Kasi katulad niya, sinasabi ko nga, kulera tatamaan yung 25% na threshold natin. Meron tayong main target, yung 50%. Pero, ito pa yung paliwanag. Base sa tinuturo ko dito sa aking online masterclass, pati itong elite version, face-to-face na training, mas ang ganda na matutunan mag-aral kay Alex Sonce kapag face to face ka pa, kasi mas grabe yung murang mangyayari sermon abutin sa'yo. Kung namumura kita sa aking online masterclass, mas lalong grabe kapag face to face na training. You see the way? Alex Sonce online masterclass, naka-promo ngayon 15 lang versus sa original na magiging original tuition fee o learning fee, 30K. Huwag mo nang paabutin pa ang December 31 bago pa mag-December 31, makapasok ka na rito. Pero, huwag ka naman masyadong too excited to worry. Okay? Huwag ka naman maki-epal, buraot lamang sa video na ito. Natuwa ka lang kasi nagmumurang guro. Huwag ka basta-basta makiki-epal, buraot, nervous lang sa usapan trading, scalping, sa forex, sa stock, sa crypto. Na-gets nyo? Basa-basa muna ng aking ads.
tingnan mo yung full description na kasi sinasabi, kahit may pambahay ka pa ng ilang patong, it doesn't fucking matter o it doesn't fucking guarantee na makakapasok ka rito. Bago ka mag-avail, balo ka muna ng time sa mga YouTube o Facebook video ko. And then after that, kung natanto mo para ang gwapo section na pagkakabanat ng bigote ko, o saka mo ko kontakin mo ako dito, betchukin mo yung inbox ko. And then after that, yun, dadaan kayo sa interview, aka interrogation, para malaman ko kung kayo ay well-deserving na makapasok sa akin one of a kind Alex Sonce Online Masterclass man, lalong-lalo na ang aking face-to-face motherfucking elite intensive training. Kaya usapang man na mundo na stock market, forex, crypto, kagaya na nakita mo dinedemonstrate ko dito ng live na tumatakbo ang market, $316 temporary gain versus nagpasunog tayo ng 200 sa capital, fictitious na capital o pretend na capital, 1,000. Una nating sabit, nag-fail tayo, sell short ginawa natin, and then after that, binaliktad ko na agad yung application sa buy long. At ito na, $386 na temporary loss. Kagaya sa sabi ko, kulela tatamaan ng 25% at threshold measurement natin dito. At ayun nga, siguro another 5 minutes or 10 minutes from now, tatamaan na natin ang 50%, $611 ang kita. Doon pa lang sa 436 lang na yun, anak ng puta. Bawin na natin pinasunog nating 20% na risk na ating tinik, sinwalo. So as of now, kung bibilangin natin, 800 tayo na lang na kapital, i-plus natin yung 400 na yan, di ba? 800 na lang natira. Ito yung nire-risk natin up to 200. Sa 400 minus 200 na pasunog natin. O di balik lang tayo sa ating kapital na 1,000. Ang tanong, gaano kalakas yung odds na kesyo tatama ito ng 50 to 75%? Na-guess yung logic psychology, yung basic standard thinking pagdating sa moving average na kesyo kapag nagka-crossover. Nakikita mo sa may 5 minutes, pa-crossover yung MA5 sa MA20. So, iyon, doon ka bubunot ng emosyon. Bukod sa nakikita mo, ang trend, direction, momentum, gumagawa ng higher high, higher low. Ito yung pinaka-latest nating higher high. At yung current market price ang nagsisilbing latest higher low. Gets mo? Bukod sa may 1 minute, ito nga nagiging trend. Ngayon, kung babase tayo sa may 1 minute, maglagay tayo ng measurement, ito yung 100% natin, at ito yung original na 0% na binagsakan, nag-exit pa dito, naging on-sale, kung tutusin, on-sale, cheap bargain, sumabit ka na sa barat na presyo. So ngayon, sabihin na natin, ito yung threshold. Di ba? O kaya sabihin na natin, dito nga tayo, sa kung saan tayo sumabit, ito yung threshold. Just imagine, ano ang potential pupuntahan yan? 5 to 10 minutes from now. Anak ng puta, kulelat yung 50% kung saan nakaturo itong araw. It's either way. Panalo na tayo. O, kunyari, diskarte. Ayaw mo nang matalo. Ayaw mo nang mabawi yan. Geto, diskarte. Itong stop loss natin, positive na tayo. Ilagay na natin, sa isida sa kalahati ng 0% to 100% para by that time, masisecure natin $150. Okay, lagay natin ng konti pa dito, masisecure natin $200. Kunyari, lalagay natin dyan. So, kung nilagay natin dito, tinamaan to, balik lang yung sunog nating 200. Balik lang yung kapital nating 1,000. Pero hindi para gago ko gawin yon. Kung sakali lang, para sa pangalawang pagkakataon, wala tayong talo, dito, $200 pa rin ang ating loss. Di ba? Sa pangalawang sabit natin, lagay natin dito, sa kung saan tayo sumabit, nasa 200 pa rin ang loss natin noon. Pero kung gusto natin ma-secure whatever shit na value amount na temporary gain, o kung ayaw natin mapatakas yung pera na yan, dilagay mo dito sa kalahati. Di ba? Lagay natin sa kalahati. Yan. Pag tinamaan niyang stop loss na yan, masisecure lang natin 152 out of sa $200 na talo natin, di $48 lang ang sunog ng 1,000 na pretend capital. Pero ang mas malaki nga kasi yung chance na manalo tayo dito kaysa matalo tayo dito. You see the way? Lagay na natin yung stop loss natin dyan. Be it. Diba? Be it. You see the way?
tamaman yung stop loss na ano naman, $48 lang out of 1,000 na imaginary capital. Kanina nga, dapat nag-take profits na tayo kasi 400 something yun. Bawi na natin 200, panalo pa tayong 200 plus. Pero sige, tingnan natin kung mabibit natin yung odds na tayo matatalo. Di ba? Pero I don't fucking think so. Mananalo tayo dyan. Ang lamputa, nagde-demonstrate ako, siyempre. Ako, standard ko pag nagde-demonstrate ako. Masyadong kulelat yung good demonstration. I always aim for the highest. I always aim for the excellent na demonstration. Sa public man, all the way. Lalo-lalo na sa aking online masterclass. Siyempre, ako guro ng mga estudyante. Ano naman magpakita ng kapalpakan? Di ba? So yeah, kung gusto mo matuto ng mga getong klaseng kagaguhan na trading sa maikling panahon, come and join mapaking online masterclass. Okay? Yun nga lang, kinakalaan. Message mo na ako, tawagan mo ako sa Facebook Messenger. Interviewin kita, tingnan natin, show me the proof na keso. Hindi mo sasayangin ang aking oras, lalo na value ko. Remember, ako si Mr. Mag-value ng time. Walang tangang bobong papasok sa Alex 11 Masterclass nang hindi marunong mag-computer. Tangina, online masterclass, di ka marunong mag-computer, baliw ka ba? Hindi naman computer learning ang pinupunta mo. Saka super duper, linaw ng sinasabi dito ng whatever shit na description dito. Bago ka, wag kang mag-abel nito nang dahil sa nadala ka lang ng emosyon. Dapat tunay mo na intindihan na unawa natatanto para sa aking online masterclass use purpose benefits nito. Lalo na. Wag kang mag-abel nito kung masyado kang clueless sa kung sino itong gagong Alex 11 ng O11 na feeling mo. Kala mo ginagago ka, inis kang pabala sa buhay mo. Nai-guess nyo? Di ko kinakailangan magpakabulaklak ng salita, tsupay ng mga tao para mag-abel ka na kayo ng whatever shit na aking goods and services and products ko no. Ngayon, it's up to you. Ano ang verdict mo, analysis mo sa mga gagong tulad kong guro? Dapat kang nga bang mag-abel ng whatever shit na training ko? Online man, seminar man, lalo na. Itong isa sa mga special offer ko sa lahat ng tao, globally man o locally. Face-to-face, elite, in-person, face-to-face training, ha? Makikita mo, basahin mo na lang yan, ha? Para maintindihan mo. Lupit yan, isang learning fee, isang bagsakan, lahat ng market, tunan mo. Kahit magkaroon ka pa ng kapital na palagumpepot sa forex trading kunyari, di ba? Which is, ilang beses ko nang dinemonstrate yan. Dito sa Facebook, nilagay ko pa nga sa YouTube para halimbawa may gagong tulad mo masyadong too excited, too worried, o too excited mag-trading scalp. Ay, tangina, hindi ko na pala kinakailangan ng hundreds of thousand o million para manalo dito sa forex trading o sa crypto trading. Kasi si Alex Sonsi nga palagumpepot, kapital lang nakulangot, nananalo ng ilang daang porsyento. Ako pa kaya. Yun nga lang, hindi ko matatamaan yun kung hindi ko kasing gwapo si Alex Sonse. Parang masarap yata mag-away ng masterclass para ma-11 ako guys, see the way, kanina pa tayo panalo, hindi lang tayo nagte-take profits. Pinakita ko sa inyo kung paano ako nag-fail. Pinakita ko rin sa demonstration na ito kung paano ko na-automatic correct ang aking mistake sa maikli ang oras. Nag-start tayo na mag-trade sa 350 versus ang oras natin ay 422 na. Bago pa mag 422 or something, panalo na tayo na 400 mahigit kanina. Hindi lang tayo nag-take profits kasi remember, it's just strictly for demonstration. So ngayon, nakikita natin medyo bumabagsak kuno ng konti. Geto is discarding yan. Pwede mo i-take profits na agad, i-secure yung temporary gain na yan na 236. Pinatalo mo lang kanina 200. O di 36 lang yung kita mo. Pwedeng gawin mo, kolektahin mo yan habang may posisyon ka pa. Pwede mong kolektahin habang may posisyon ka pa or i-let go mo na. O kunyari, kolektahin natin para mas lumaki yung kita. So, naka 10 lot tayo, kolektahin pa natin ng additional 10 lot. Hindi tayo sa may buy limit, dito sa may market. Buy. Okay. Makikita nga natin, yung average natin dito, tumaas. Di ba? Tumaas yung position natin. You see the way. Pero, mas tataas ang ating temporary gain kapag bumalik at nag-exceed sa 25%. Kapag bumalik dito, doon pa lang take profit. Tingnan nyo, magkano agad kita? 300.
30. Pasunog lang natin, 200 eh. 329. Panalo pa tayo ng 129. What if kung bumalik yan dito? Sige, pag bumalik yan dyan, kita natin, 600 na. Samantalang yung kinukumpit dito kanina, 600. Yung naka 10 lot lang tayo. Naka 20 lot tayo. Dito, 611 kanina. Di ba? O, tingnan mo, magkano ngayon temporary kay? 400. Ano ba sinasabi ko? Yung sinasabi ng up arrow na yan, na kung saan kulelat pupuntahan, yung 50%. O, yan na. Bilang tayo. Within 5 minutes, $959 na tumataginting na nilalaro natin yung imaginary capital 1,000 na kung saan nagkamali pa kuno tayo. Pero, I'm able to automatically correct my fucking mistake sa maikli ang panahon. Tapos, ano ginagawa natin para mag-trade and scalp dito? Ano ginagamit natin? Indicator or whatever shit na yan? Wala lang. Regular candlestick, MA5, MA10. I mean, MA5, MA20. Ayan na. Since target natin nasa 900, pwede natin i-take profits to. Take profits natin. Wala na. 800 pa nga yun. Ganun kasimple. Ngayon, tira pa tayo. Medyo nangangati ka pa, kunyari. Bili tayo. 10 lot. Since alam mong babasagin na yung 50%, sige, kung babasagin pa lang yung 50%, dito tayo sa may around kalahati ng 50 to 50. Magkano na panalo natin doon? Di ba? 800 something. Sige, profits. Profits. 800. So, sa 800 na, natin, i-take risk natin yung 20% lang yan. Kahit nga 50% eh. Di ba? Sige, tingnan natin. Eto, profits na tayo ng 800. Nakita nyo naman kanina, 800 yung sumatotal doon na profits. Tingnan natin, double check natin magkano yung total profits. Hindi natin makita dito. Nasaan ba yung total profits natin doon? Di ba? Nag-sell tayo dito. Paano ba natin makikita yung natin? Yung profits. Maganda sana makita natin yung total profits. Ito, nag-sell tayo. Okay, sa yung history natin. Isipin mo, balas. Panalo tayo ng 812. Baguhin natin yung natin. Dinadaya natin na sarili natin. 812 pala panalo natin eh. Naumpisahan tayo sa pagkatalo, tapos nabawi natin all the way, nanalo pa. Okay. So, ngayon, panalo natin $812. Nag-start tayo na mag-trade ng 350. Tapos, na ngayon, sabi natin 430. So, ibig sabihin, nasa around 30 minutes, wala pang 1 hour, $800. Puta, kahit di na natin makita kung mananalo pa itong another 10 lot. Unang-una kitang-kita na agad dito kung marunong kang bumasa ng candlestick pattern, ng moving average, whatever shit na yan, mga basic idea ng alam mo na agad way in advance ang position ko na yan, mananalo pa yan. Yung additional 10 lot. Ang pinag-uusapan dito, yun nga. Pag ako nagde-demonstrate, kulelat dapat yung good demonstration. Pero katulad ng sinasabi ko, kumilos at mag-isip ng pangmayaman para pangmayaman din ang resulta. So, pag ako nagde-demonstrate, kulelat na makikita mong demonstration ko, good! Pero laging I always aim for the highest. Excellent! I never settle for less. I always settle for more. Sige, tatapusin natin video na to sa panalo sana ng $5. You see, the way alam natin mananalo tayo. Guess nyo? Parang awa sa sarili, mag-value ng time. Kung gusto mo matuto ng mga whatever shit na kagaguhan na nakikita mo rito, come enjoy my fucking online masterclass. Pero bago ka mag-avail ng aking online masterclass na Xmas promo na kung saan November pa lang binibigyan na kita ng Xmas bonus mo, kasama na dyan yung 15th month pay mo, blah, 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 di ba? Xmas bonus, Xmas bonus, binigay ko na pa-Christmas bonus mo, 15K, Alex Once online masterclass, 1 year na connection yan, at matututo ka ng whatever shit ng mga kagaguhan dito. Okay, may text file, module, ebook, mga moving, mga Alex Once interactive learning apps, may mga Alex Once repapis calculator, pang computer man, or pang mobile. Tapos, meron tayong advanced in-depth tutorial video na 1 to sawa, pwede mong pagsalsalan sa loob ng 1 taon.
Isang taon mo rin ako magiging mentor o advisor naman in mo sa'yo all the time na nagiging tanga bobo ka sa pag-trade. And then, ayun nga, meron tayong group chat na kung saan naandun magkakaroon ng continuous learning. Yun yung online masterclass. Pero kung naging option mo ay nag-avail ka, hindi lang yun kasi mas gwapo, sexy ang dating ko pala kung kunyari sa palagay mo sa in-person, titirahin mo na in-person na face-to-face na eto nga, very elite in-person na training. Okay? Intensive na training. 1 full month intensive training ng face-to-face. And then after that, sa 1 month na yon, automatic ka rin na naka-include na sa aking online masterclass. Just imagine, matapos ng promo ko sa Alex Once online masterclass na 15K, pupunta yan sa original asking price na bago, 30K. Pag pinuha mo naman itong aking face-to-face na intensive training, ang pinag-uusapan dito, pwede mo makita in person yung hugis ng bigote ko. Pwede mo maramdaman yung sermon ko ng buong 30 days since face-to-face kitang sermonan. How to be effective, profitable trader and scalper sa forex, sa crypto o sa stock. Neges mo. Tapos, matapos kang sermonan ng isang buwan, yun nga, patuloy din kitang sermonan through online since pasok ka sa aking exclusive, one of a kind, Alex Once online masterclass. Lagi-lagi tayo magbebetsukan sa may Facebook Messenger since merong group chat yung aking online masterclass na doon nangyayari yung continuous learning. Yung mga advanced in-depth tutorial video ko is for your own personal reference. Just in case naging tanga ka, bobo ka, matapos kitang one-on-one na face-to-face, nakalimutan mo, pwede mong balikan yun na paulit-ulit. Gano'ng kaulit-ulit? Mga 1 taon. Tapos pwede mo rin akong 1 taon na kulitin. Na keso, tanungin mo ng pang matalino, pang tanga, pang bobo, all the way sa pang brainless. Since kasama yung sa binayaran mo, yung busitin mo ako. Na-gets nyo? Parang awa sa sarili. Mag-value ng time.